Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Happy New Year po mga kababayan, mga katambay. Sana po naging maayos po at mapayapa po ang pagdiriwang po natin ng ating New Year o ang nagdaang pagpasok ng taon ng 2025. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan mga kababayan. Samahan niyo po muli ang inyong lingkod para po magkomento po. Bago po tayo mag-umpisa mga kababayan, siyempre po babatiin ko po muna kayo ng magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan mang bansa o sulok ng mundo, tayo naroon mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang pahayag po ng Pangulo ng Bansa at ang Vice President ng Bansa. At siyempre po, komentuhan din po natin yung isang vlogger po na napakagaling po. Ang tingin niya po sa sarili niya ay napakagaling niya po at mas magaling pa po siya sa Vice President mga kababayan. Pero bago po natin na komentuhan yon, painggan po muna natin ang pahayag po ng naging pahayag po ng Pangulo ng Bansa at ng Vice President mga kababayan. Painggan po natin ang balita. Nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na baunin ang mga inspirasyon mula sa katagang kabutihang ipinakita noong 2024 sa pagharap sa mga pagsubok sa taong 2025. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa at diwa ng bayanihan upang makamit ang pangarap na bagong Pilipinas. Samantala, nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipinong walang sawang nagsisikap at nagmamahal sa bayan para sa mas magandang kinabukasan. Ako ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagmamahal sa bayan na ipinamalas ninyo sa inyong pagsusumikap, pagtitiis at pagtsatsagang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Yan po mga kababayan, ang dalawang pahayag po ng ating Presidente at ang ating Vice President. Samantalang sa Vice President ay talagang ang kanyang talumpati sa atin o pahayag ay nahandun po talaga yung ating kailangan natin magtiis mga katambay sa hirap ng buhay. Siyempre po ay nahandun pa rin po yung lakas ng loob po ng mga Pilipino lalo sa pagtitiis. Dahil nga po nagkaroon po tayo ng ganitong pamamahala sa ating bansa yata na hindi po kayang tugunan ang mga problema po ng ating bayan, lalo po ang kahirapan mga katambay, kawalan ng trabaho. Pero ang pahayag naman po ng Pangulo, nakita nyo po, ay talagang kailangan lang po natin ay lumaban mga katambay at talagang magsama-sama yata. Saan kaya tayo magsama-sama mga kababayan? Kayo na po makapagsasabi sa mga pahayag ng Pangulo mga kababayan. Kasi ang mga Pilipino po, tayo mga Pilipino, tatlong taon na po kasi tayong dinadala ng ating Pangulo sa puro pangako mga katambay. Puro magagandang salita, magagandang statement, release statement, mga magagandang talumpati ng Pangulo mga katambay. Doon lang po niya tayo dinadala, lalo po sa mga ganitong katulad na mga may okasyon o sinasabi pong pagdiriwang, katulad po ng bagong taon at nung nakaraang pong Christmas ay nagpahayag din po siya. Talagang hindi po natin na-appreciate. Hindi po natin na-appreciate ang sinasabi pong yung pagbabago po ng bagong Pilipinas sa panahon po natin ngayon. Sa bagong Pilipinas mga kababayan. Kaya po ang ating Vice President ay hindi po nawawala ng pag-asa dahil alam naman po ng Vice President ay meron pang pag-asa ang ating bansa at darating pa po yun. Kaya talagang magtiis lang po, magtiis po muna tayo sa mga nangyayari po sa ating bansa, lalo-lalo po siyempre sa kahirapan. Konting tiis lang po mga kababayan. Malalagpasan din po natin lahat ang nangyayari po sa ating bansa, lalo-lalo po sa ating kahirapan mga kababayan. Ito po, isunod po natin itong isang vlogger po mga katambay. Isang vlogger na ang sabi po ng vlogger, ito po si pangalan po niya Kent. Kent Garcia po si Kent. Ang sinabi niya po, VP Sara Duterte magaling sa kalandian. Mga tambay, medyo Vice President mga tambay. Napansin ko lang po ito kasi sinabi niya po ang Vice President daw po ay magaling lang sa kalandian.
Pero sa usapan pero sablay daw po pagdating sa taong bayan. Usapan pero nakakatuwa lang po para bang ang tingin po sa Vice President ay napakalandi. Mga tamay, magaling daw po sa kalandian. Sa usapang kalandian, doon daw po magaling ang Vice President. Pero pagdating daw po sa usapang bayan, sablay na sablay daw po. Pakinggan po natin si Kent. Ito po si Kent Garcia. At komentuhan po natin mga kababayan ang kanyang mga pahayag at sinasabi po na kalandian ng Vice President. Alam niyo mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China. So ngayon mga kababayan, meron lang po akong gustong reaksyonan na kung saan nakita niyo naman po sa ating screen na si Inday, si Sara Duterte magaling sumagot sa kalukuhan pero sablay kung para sa bayan. Tama ba ako, mga kababayan? Magaling siya sumagot pagdating sa mga kaululan, mga kalandian. Pero pagdating sa issue sa bayan, lalo na sa West Philippines, utot na mga Duterte, wala kayo maririnig. So meron akong video na ipapanood sa inyo. Tingnan niyo po, umpisa pa lang po nung yung kanyang pahayag, sablay na po, mga tambay, sablay na Magaling lang daw po ang ating Vice President at ang mga Duterte, lalo po ang Vice President daw po sa kaululan, kalandian, mga kababayan. Ibang klase ito si Kent, mga tambay. Ang tanong ko Kent, si Kent po ba lalaki po ba ito, mga kababayan? Hindi ko po kasi siya kilala Lalaki po ba ito o babae? Nagtatanong lang po. Talagang pagdating daw po sa usapin daw po sa West Philippines daw po, mga tambay, ay wala daw pong say ang mga Duterte rito, mga katambay. Nakakaano lang po, yung mga salita niya. Vice President po yan. Vice President pa lang po yan. Pero nakita niyo po ang paninira po na ginagawa niya sa Vice President. At sinabi niya pa po na Republic of China raw po. Republic of China. Na kung saan, kayo na lang pong humusga kung nasa tamang hulog pa ba ang Vice President ninyo. Ito po, panoorin niyo po. And lights on, lights off. Off. Lights off. Lights off. Off, permi. That's so chocolate. Mood. Best time for sex. Grabe po naman before sleep. What is love? Love is giving yourself unconditionally to others. Ganda. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kung ako merong highest position in the government, hindi ako ganyan. Alam niyo, sa totoo lang, kaimpokritahan na po yan. Biruin niyo, dapat pag mga ganyan kasi, ang i-interview mo, ano pong masasabi nyo, ganito sa ganyan. Ano pong isusolusyonin nyo sa mga ganito, sa mga ganyan. Wala. Hindi siya marunong sumagot. Pero pagdating sa sex or chocolate, vote. Lights on, lights off. Offer me. Lights off. Tas, ay putang ina talaga. Ba't nagkaganyan ka naman, Sarah? Uy, Minumura pa po, mga kababayan, ang Vice President. Minumura pa. Ang bihira. Nakita niyo po, doon niya lang po dinadala, doon sa isang nag-interview po sa Vice President. Alam naman po natin ang Vice President ay talagang game po ito, kahit ano po ang para lang po mapagbigyan niya ang mga sumusuporta sa kanya. Lalo po yon. Isa po yatang vlogger yon, mga kababayan, na sumusuporta sa kanya. Na siyempre po, ayaw niya rin mapahiya ito. Kaya po, kahit po gano'n ang tanong, sinagot pa rin po ng isang Vice President kasi po siya, hindi po siya kasi bastos. Saka alam niya naman po yon, yung tanong na yon, hindi naman po yon itinutukoy sa kanyang trabaho bilang isang lingkod bayan. Iba na po kasi yung tanong. Kaya lang dito po sa kay Macho Kent po, talagang pati po yung interview ng Vice President ay sinamahan niya po
ng napakadungis na pag-iisip niya at kung ano-ano pa po ang kanya ikinabit doon sa kanyang kokote, sa kanyang sentido, mga tambay. Ituloy po natin. Buang ka mag-isip sa'yo. Sumakit yung ulo ko, lumabas yung makaspa ko na dandrup sa ulo ba. Oo, eto na. Talino. Talino. What makes you blush? Ikaw, you make me blush. Sexiest money. I-fast forward na natin. Napanood na po natin yan eh. Tingnan po natin yung kanyang comment. Yung kung ano ang kanyang komento rito sa mga past talk ng Vice President. Na sinasabi niyang, ito po. Sexiest man in the Philippines. Dapat ang sinabi niya asawa niya. Kasi actually yung asawa niya gwapo. May abs din. Pero bakit hindi na niya sinabi? Pass natin. Ano na natin yan eh. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng nilalang si Inday. Pagdating sa problema sa bansa, pagdating sa mga sigalot sa West Philippine Sea, pagdating sa pagpapaunlad ng ekonomiya, ni utot ni hinga ni Sara, wala kang naririnig sa kanya. Pero pagdating sa... Ayan mga tambay, narinig po. Pagdating daw po sa ekonomiya, sa usapin sa panlabas, kasama West Philippine Sea, ni hinga, ni utot daw po. Wala raw po say ang Vice President. Pero pagdating daw po sa kalandian, ituloy pa natin. Mga ganyang katanungan, my God, hindi niya tatanggihan yan. Sasagot at sasagot talaga siya pagdating sa ganyan. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, si Sara po ang kailangan ipasok sa Guinness Book of World Record. Alam niyo po kung bakit? Siya lang po ang vice presidente na bukod tanging umubos ng 125 million sa loob ng 11 days. Oo, nabibreak na yung record ni Janet Napoles na FIDAP. Yung FIDAP kasi ni Janet Napoles. Ayan mga tabay, nakita nyo po. Talaga nakatutok pa rin po siya sa 125 million daw po na ginastos. Pero hindi man lang siya nagsuri kung ano naman po ang sinabi po ng COA, mga tambay. Hindi man lang niya sinuri kung ano po ba ang statement o release statement ng COA about po sa confidential fund ng Vice President at sa kanyang Office of the Vice President. Budget, mga babayan. At talagang ituloy pa natin, saka natin komentuhan mamaya, mga tambay. Is 60 days yun, naubos yung million. Si Sara, 11 days, 125 million. Naubos sa hindi natin alam kung saan ginamit. Ngayon mga nagtatanong, kaya nga confidential eh. Tama ka naman doon. Hindi pwedeng sabihin. Paano kung confidential nga, hindi pwedeng sabihin. Paano kung gagamitin niya yun para pampabaril kay BBM? Paano kung gagamitin niya yung pera sa confidential na yun para pampas sniper kay BBM? Tingnan niyo mga tambay, may konklusyon na raw po. Yung pera daw po yun paano daw po kung gamitin pang patay kay BBM sa Pangulo? At pang sniper mga tambay, ibang klase no? Talagang death threat na agad ang iniisip niya mga tambay pagdating sa Pangulo. Ituloy pa natin. Maraming pagbabanta ito. Bunganga nito parang bang inidoro ang bunganga mga tambay. Diba? So mahirap po talaga. Delikado ang buhay ng presidente. Ngayon nga sabi niya, meron na akong nakausap na isang hitman na kapag ako pinatay, patayin niya si BBM, patayin niya si Lisa, patayin niya si Martin Romualdez. So doon pa nga lang, ibig sabihin may plano na siya talagang pagbanta sa buhay ng presidente. Kasi bakit siya nakipag-usap sa isang hitman na kapag siya ay pinatay, di ba? Patayin yung tatlo. Paano kung nadapa siya dyan? Or di kaya nag-away sila ng asawa niya sa sobrang selos sa mga basketball player? Inuntog siya sa pader na bagok na matay. So ngayon, ang sabi... Nakita nyo, napakarami niyang marites mga babayan. Talagang hindi kaya ipatatawag ito ni Barbers, mga tambay, ni Congressman Barbers. Hindi kaya patatawag ito. Nakita nyo po, napakarami niya pong fake news na pinalalabas po na dito po sa followers niya sa social media. Kasi marami na rin po siyang followers, mga kababayan. 100,000 mahigit na po ang followers nito na mapapaniwala niya po sa kanyang fake news.
sa nga kanyang gawa-gawang kwento, mga kababayan. Nakita niyo po, baka daw po madapa lang at pagselosan daw po ng pagselosan ng asawa ng Vice President, si Attorney Mans Carpio, ay pagbubugbugin daw po dahil sa selos sa basketballista. Ibang klase ito, mga kababayan. Ibang klase. Na agad ng hitman ni Sara, papatayin ko na si BBM, papatayin ko na si Lisa, papatayin ko na si Romualdez. Bakit? Kasi namatay na si Sara. Paano kung si Sara naglock ang daliri, pumutok ang ugat, tapos namatay? Sa kakakain ng KFC, naglock ang daliri, pumutok ang ugat, 'di ba? Pag kumain. Grabe, no? Talagang mapakadalahira po, no? Talagang puro ngayon naman po gusto nang patayin ng Vice President. At itinutugma pa pati pagkain ng KFC, mga kababayan. Ibang klase itong macho na ito. Mukhang lalaking-lalaki po yata ito si Kent, mga kababayan. Ang KFC kinakamay, tas naglock, tas pumutok ang ugat, namatay. So papatayin na ng hitman niya na nakakausap niya si BBM, si Lisa at si Martin. Bakit? Kasi namatay siya dahil sa kakakain ng KFC, kinamay. Diba? Tingnan nyo sa totoo lang mga kababayan, especially sa mga loyalista. Kung ako tatanungin ko kayo, iboboto nyo pa ba si Sara Duterte sa ganyang sitwasyon? Meron pa ba kayong tiwala sa kanya para gawin yung presidente sa 2028? Hindi ba kayo naawa sa mga anak ninyo? Kahit hindi na kayo maawa sa sarili ninyo, sa mga anak nyo na lang, sa mga apo nyo na lang, sa mga susunod na henerasyon nyo na lang, kaawaan ninyo. Kawawa po. Hindi na po yan aalis sa posisyon, sa pwesto. Pabalik-balik na lang yan. Pag natapos ang termino ng tatay, papalit ang anak. Pag natapos ang termino ng anak, papalit ulit na naman yung kapatid. Pag natapos ang termino ng kapatid, babalik na naman yung tatay. Kasi ganun, politics is money. Dito sa Pilipinas kasi kung gusto mong yumaman is in one click, you can enter politics. Kung gusto mo namang famous tapos yayaman, you can do vlog. Kung gusto mo namang mayaman na walang issue, you can do business. That's the 3 reason for Mickey Rich. Politics, business, and vlogging. Diba? Kung magaling ka mag-vlog, milyon-milyon kita mo. Tignan. Yan, mga tambay. Magaling pala siyang mag-vlog. Kaya, yun po. Kaya gusto niya po yumaman. Kasama po yun sa kanyang sinasabi po. Kung gusto niyo raw po yumaman, maging famous, kailangan daw po maging politics, mga tambay. Politics, siyempre, pagkasama po ang vlogging, mga kababayan. At siyempre po, business. Nakakaano naman po, nakakapanghinayang po. At nakakalungkot lang po, meron po tayong mga kababayan na katulad po nito ni Kent na napakababaw po. At talagang kung hindi po natin sasagutin ito, mga kababayan, ay marami pong malalason itong si Kent. Marami pong malalason ito, mga kababayan. Yung kanyang tema ng paninira sa Vice President at yung tema ng kanyang pang-insulto sa Vice President at meron pang mga kung ano-ano pong marites na sinasabi niya na gawa-gawa lang po sa kanyang utak, pati po ang pagbabanta raw po. At napakarami niya ini-involve, pati basketballista. At pati po ang pagpatay, mga katambay. At napakarami pa po na siya ang nasa utak niya lang po yata yung lahat. At wala pong katotohanan, walang facts, mga katambay. At katulad po nun, tigas po ang kanyang pagbibintang sa mga Duterte, lalo po sa Vice President, na wala raw pong say, walang nananahimik, walang sinasabi. Pagdating naman daw sa kalandian, ay napakagaling ng Vice President. Pero pagdating daw po sa usapin ng West Philippine Sea at sa pagpapalago ng ekonomiya, ay wala naman daw po say, wala man lang daw po naririnig dito ang si Kent, mga tambay. Wala raw po naririnig si Kent, mga tambay. At yung mga nagtitiwala sa kanya. Ang tanong po natin, Vice President po yan. Hindi po Commander-in-Chief yan. Baka po natutulog sa pansitan si Kent. Trabaho po ng presidente lahat ang sinasabi niya. Ang sinasabi niya po, mga kababayan, trabaho ng presidente.
Hindi po trabaho ng Vice President yun. Lalo po usapin po sa West Philippine Sea at ng ating bansa. Trabaho po ng Commander-in-Chief yan. Siya lang po ang masusunod yan. Hindi po pwedeng panghimasukan ng Vice President dyan. Hindi pwedeng panghimasukan ng Vice President. Ang usapin po natin panglabas. Tanging si PBBM lang, ang Commander-in-Chief, ang po pwede pong umayos niyan. Lalo-lalo po sa ekonomiya. Kahirapan, presidente lang po. Hindi po ang Vice President, mga kababayan. Magtatrabaho lang po ang Vice President pag binigyan po ng trabaho ng presidente. Pero nakita naman po natin, kahit po naman hindi mo bigyan ng trabaho ang Vice President, di ba? Pero yung kanyang opisina, yung Office of the Vice President, kahit kinikitil ang pondo ng kanyang opisina, pero nakikita rin po natin na dire-diretso po ang pagtugon, programa niya ng kanyang opisina, ang Office of the Vice President. Lalo-lalo po ang kanyang mga satellite, ang mga satellite offices niya na buong Pilipinas meron. Ang Office of the Vice President offices sa Luzon, Visayas, Mindanao ay nagpapangsyon. Ang mga satellite offices niya ay puro po may pagtugon, may pagtulong sa mga Pilipino. Kahit po gipit na gipit, iniipit ang kanyang pondo, mga kababayan. Pero pagdating po rito, kay Kent, mga tambay, puro maritis lang at paninira. At nagbanta pa at nagbigay pa ng payo sa ating mga kababayan. Sa atin po, pinayuhan pa tayo. Si Vice President Sara lang daw po o si Vice President daw po ba ang pagkakatiwalaan natin maging Pangulo, mga tambay? You know? Ipaubaya raw po ba natin ang ating bansa sa ating mga susunod na henerasyon, sa ating mga anak, sa ating mga kaapu-apuhan, mga tambay? Ano kaya tingin ni Kent, mga tambay? Ipaubaya po ba natin sa administrasyon ng Pangulong Marcos na puro pangako ay binigay sa atin? At puro korupsyon ang napagkikita ng mga Pilipino, tayo? Budget mga lang ng 2025. Napakarami na. Nasasabi ang taong bayan. Ano sabi? Worst, pinaka-worst na budget na nasa kasaysayan ng bansa nangyari. Ang nakita po ng mga Pilipino, lalo po ng mga nagsusuri, mga expert. Di ba? Biriin mo, napakarami mong isiniro, binawasan mo, tinanggalan mo ng budget para lang makuha at matupad yung gusto mo. Yung gusto mo ang masunod. Di po ba? PhilHealth, tanggalan mo ng subsidy, mga katambay. Tapos yung mga napaka-importanting mga programa natin, bawasan mo. Di po ba? At yung nag-umaasa sa 4-piece, bawasan mo na napakalaki. Umaasa natin mga mahihirap. Tapos, nilagyan mo naman ang programa mo na meron na po tayong mga programang pagtulong sa DSWD. Di po ba? Pero hindi naman po nakikita ni Kent yan. Dahil nga po, ito po may padron po ito. Meron po kasing kompas ito mga ito. Talagang paninira po lang talaga. Nakita nyo, pagpasok po ng ating unang araw ng taon, ay bumabanat na po sila, mga tambay. Bumabanat na po. Unang araw pala po ng 2025 ay mukhang mas grabe po yata ang gagawin nilang atake, paninira sa Vice President. Kung ano-ano po ang kanilang ang gagawin para lang po dito sa sinasabing paniwalaan sila, yung mga kanilang kasinungalingan at yung sinasabi pong yung kalandian daw po ay gusto nilang paniwalaan ng mga Pilipino na malandi ang Vice President at talagang ang Vice President po ay walang kakwenta-kwentang Vice President ng bansa. Hintayin nyo maging presidente yan, saka kayo magsasalita. Tingnan nyo kung yung Vice President Sara Duterte ay katulad ng presidente natin ngayon. Tingnan nyo po, abangan nyo. Kasi ngayon, wala po kayong kinokontent kung gaano kagaling ang presidente ng bansa. Wala pong kinokontent. Wala. Napakakatiting lang po ang kinokontent nila pagdating po kay PBBM. Wala po. Walang achievement silang kinokontent para po ang mga Pilipino ay humanga sa Pangulo ng bansa. Wala. Nada. Meron man, mag-content man sila kasi pag kinontent po nila na talagang napakarami po ipagmamalaki
na achievement ng Pangulong Marcos, ay babanatan naman po sila ng mga katotohanan. Di ba? Nakikita naman kasi ng mga Pilipino kung ano talaga ang totoong nagagawa ng presidente sa loob ng 3 taon. Di po ba, mga kababayan? Kaya dito po kay Kent, ay panapanahon lang yan. Panahon nyo ngayon, Kent. Kent Garcia, panahon nyo ngayon. Pero sinasabi nga po ng mga natin, tayo po mga Pilipino, sinasabi natin, panapanahon lang yan. Bilog ang mundo. Ngayon, nasa power kayo. Pero pag dumating naman po ang katotohanan, dahil ang katotohanan po ay talagang hindi po kayang buwagin yan ng kasamaan. Talagang mananaig pa rin po ang kabutihan sa ating bansa. At nakikita po ng mga Pilipino na ang Vice President ay talagang pinagkakaisahan lang. Pinopolitika, demolition job, political harassment, siyempre, politically motivated, mga kababayan. At muli po, si Katambay Mano, Happy New Year po, mga kababayan. At ingatan po sana tayo ng buong isang taon. Ito pong 2025, mga katambay. Maraming salamat po sa mga naagusto po ng inyong tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Mabuhay po tayong lahat, mga kababayan. Konting tiis lang po. At malapit na pong dumapo ang ating agila sa Malacanang para po mabago naman po ang ating katayuan, lalo ang ating bayan na masyado na pong niyurakan at napakalaking issue lalo po sa kapirahan natin, mga kababayan. Paalam po, mga kababayan. Happy New Year. Sa muli po. Bye-bye. Ingatan nawa.